Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! DILG plus PNP equals sweating. Senadora Miriam Defensor Santiago, tinukoy ang sabwata ng DILG at PNP kaya lagana pa rin daw ang wete. Mga mayor, kinontra ang senadora. Dagdag singil sa kuryente ng Meralco, ipatutupad ngayong Oktubre. Malacanang, kumuha ng PR firm para sa US trip ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa showbiz saksi, sulyapan ang mga litrato ni Robin Padilla at Mariel Rodriguez sa India. At pagbirit ni Charis sa pilot episode ng Season 2 ng Glee, tinutukan ng husto. Sa buwatan ng DILG at PNP, yan ang tinukoy na formula ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Kaya lagana pa rin daw ang weteng sa bansa. Ibinulgar din ng senadora kung ilang milyong piso ang kinikita ng mga wetting operator araw-araw. Saksi si Ruth Cabal. Representing the police, the former PNP chief Jesus Versosa, ayan. Wow! His heart throbs with love and desire for his former boss, Ronaldo Puno, the DILG secretary. And today, Rico E. Puno, the DILG undersecretary. Ano ba naman ang swerte ko sa buhay ko? Maliban sa sunod-sunod sakit ko, sunod-sunod pa ang mga puno sa buhay ko. Yan, mahal na mahal niya. Ang ganitong relasyon daw sa pagitan ng PNP chief at ng DILG secretary ang dahilan kung bakit patuloy umanong namamayagpag ang weteng. Simple lang daw ang formula. Albert Einstein, one of the most creative intellects in human history, gave the world the immortal formula E equals MC squared. Filipino Einsteins, and there are millions of them, numbering in the millions, have given our politics the undying formula DILG plus PNP equals sweating. Ang estilo daw ng wetting lords at operators, eleksyon pa lang sisiguruhin ang magbibigay ng pondo sa kandidatong malakas ang tsansang manalo. Pag naupo na sa pwestong kanilang manok, tsaka na nila iimpluwensyahan kung sinong maa-appoint na DILG secretary at PNP chief. Dahil inaasahan daw na magbibigay proteksyon sa weteng kapalit ang 1% parte ng kabuoang 30 bilyong pisong kita sa weteng o tig 150 million pesos. What about the president? He or she can be manipulated to profess ignorance, nagbubulag-bulagan, because these two lords of the gambling industry will insidiously make the president dependent on their support. For example, they can act as the Praetorian Guard of the president when he is under siege. Or, in times of political crisis, these two racketeers will contribute cash in the hundreds of millions. Sa impormasyong nakalap daw ni Santiago, kabilang sa mga pinakamalaki umanong wetting operator sa Luzon ay si Bong Pineda na umaabot daw sa 35 billion pesos ang kita araw-araw. Atong Ang 15 million pesos, Tony Santos 5.5 billion pesos, Aging Lisan 3.2 million pesos at Danny Soriano 1.4 million pesos. Binulgar din ni Santiago ang iba pang opisyal na nakikinabang umano sa weteng. Sa national level, bukod sa DILG Secretary, PNP Chief at CIDG Chief, kaparte rin daw sa weteng money ang mga opisyal ng PCSO, Games and Amusement Board, Intelligence Officer at maging media. On the take din daw, ayon kay Santiago, ang maraming local government at police officials. Sino kaya sa House of Representatives ngayon na nagsisesyon sila ang tumatanggap ng 2%? 1% to the local chief of police. Yan, di hati-hati sila. Lahat sila maligaya, maliban sa atin. Panukala ni Santiago kung di man daw kayang parusahan ang mga sangkot sa illegal numbers game, gawin na lang daw itong legal nang matiyak na sa gobyerno mapupunta ang kita rito. Una nang tinanggi ni Yusek Puno na tumatanggap siya ng weteng payola. Ang kampo naman ni dating PNP Chief Versosa, mariin ding pinabulaanan ng paratang ng senadora. Mabilis ding tinanggi ng kampo ni Atong Ang na isa siyang weteng operator. Sinisiga pa rin kuna ng GMA News ng reaksyon ang iba pang tinukoy sa talumpati ni Santiago. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Sa gitna ng mga isyong kanyang kinakaharap, handa naman bumitiw sa pwesto si DILG Undersecretary Rico Puno. Pero may kondisyon.
Kung ano, alamin sa report ng saksing si June Veneracion. I'm willing to resign. And kung ako yung makakabigat na sa kanya, na hindi na ako nakakatulong dito sa pamamalakad, dito sa kanilang, dito sa bilang katulong niya, dito sa ating bansa, pwede na akong umalis. Yan ang posisyon ni DILG Undersecretary Rico Puno na ngayon tadtad ng kaliwat ka ng batikos, hindi lang para sa madugong pagwawakas ng hostage crisis, kundi pati sa di umano'y pagtanggap niya ng weteng payola. Kumalat kaninang umaga ang mga balitang magsusumiti na ng kanyang courtesy resignation si Puno kapag nagkaharap na sila ni Pangulong Aquino. Pero pagkalipas ng ilang oras, nilinaw ni Puno na magbibitiw lang siya kapag mismong Pangulo na raw ang umayaw sa kanya. Ang kwan sa akin dito is delikadesa. Kung ako'y makakasira sa ating Pangulo, hindi na ako dapat magtagal pa sa pwesto ko. Balak daw kausapin ng personal ni Puno si Pangulong Aquino pagbalik niya mula sa working visit sa Amerika. Ang Malacanang, sa media lang daw dalaman ng tungkol sa planong courtesy resignation ng Undersecretary. Hindi rin nila direktang masagot ang tanong kung tila ba nagiging pabigat na si Puno sa Pangulo. I'm not going to make that judgment about Yusek Puno at this point. Ultimate recipients, Yusek Rico Puno. Ang listahan ni Archbishop Emeritus Oscar Cruz na binasa sa pagdinig sa Senado kahapon ang nagdiin kay Puno. Aminado ang Undersecretary, apektado na raw ang kanyang pamilya. Talagang demolition job lang ito. Kung ako lang ang kanilang binibira, okay lang sa akin. Pero ngayon nga, naapektuhan na yung aking pamilya, ang aking nanay. Sa aspetong ito, nagsorry kay Puno si Archbishop Oscar Cruz. Pero wala na raw siyang magagawa kung kasama raw ang pangalan ni Puno sa ulat ng kanilang mga informante na tumatabo ng weteng payola. Patawarin niyo po ako. Ako naman ay hindi naman ako Diyos. Baka ako yung aking listahan ay mali. Sana po ako kayo nang bahala at kayo nang magpauman. Nakausap na rin ni Puno kagabi ang kaibigan at pinsang buo ng Pangulo na si Tony Boy Cuangco. Siya ang itinuro ni Archbishop Cruz na lumapit sa kanya para makiusap na magdahan-dahan kay Puno. Medyo nainis siya dahil nga nasama yung pangalan niya dito na hindi naman dapat. June Veneracion ang inyong saksi. At sa ibang balita, magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco sa buwan ng Oktubre. Ang mga detalye sa report ng saksing si Mark Zambrano. Ilang linggo ng ganito ang tagpo tuwing dapit hapon. Bagsak ang ulan dito sa Kamaynilaan. Pero higit pa sa preskong dulot nito matapos ang mahaba-habang El Nino ay ang pasasalamat ng mga residente at negosyante na makakamenos din sila sa gastusin sa kuryente. Pero simula sa susunod na buwan, 3 taong sisingilin ng 3.14 centavos per kilowatt hour. Bahagi yan ng pagbawi ng Meralco sa mahigit 3 bilyong pisong under recovery nito. Nang hindi nasingil sa publiko ang binili nilang kuryente mula sa wholesale electricity spot market mula August 2006 hanggang May 2007. Para sa ordinaryong Juan de la Cruz, ang ibig sabihin nito ay ang isang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan ay madaragdagan ng mahigit 6 na pisong bayarin. Ang balitang ito, ikinabahala ni Bianca na branch head ng isang internet cafe. Dahil malakas ang konsumo nila sa kuryente, check daw ang mga negosyong tulad nila ang sa pool. Malulugi kami kasi nga as of short bond paper lang na Xerox is 50 centavos. Tapos, baka mag-less yung time namin para sa pag-open hanggang closing. Kasi nga, madadagdagan yung expenses namin. Sinasabi sa batas na ito ay requirement, ito ay mandated as far as the distribution utilities are concerned. Pero pagpapanatag ng Meralco, posibleng hindi naman daw lumaki ang ating mga electric bill ngayong Oktubre dahil inaasahang bababa ang mismong generation charge sa susunod na buwan. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi. Sa ibang balita, huling-huli sa CCTV camera ang operasyon akyat bahay sa isang opisina sa Mandaluyong. Yan ang saksi exclusive ni Emil Sumangil. Kuwang-kuwa sa CCTV camera ang swabit walang aberyang pagpasok ng suspect na ito sa main entrance ng isang opisina. Tila kabisado ang lugar, dumiretso ito sa silid kung nasaan ang kaha, saka ito mabilis na dinistrongka. Matapos ang mahigit kalahating oras, lumabas na ang suspect sa gusali, sabay sakay ng taxi. Tangay na niya ang kalahating milyong pisong nakasilid sa kanyang backpack. Ang suspect na ito na nakagip ng CCTV camera, bineberipika na ngayon ng pulisya kung siya rin ang nahuli kanina, kaugnay sa nakawan sa isang condominium unit sa Mandaluyong.
Bukod sa mga alakas, tinangay umano ng 28 anyos na suspect na si Roland Santos ang ilang mamahaling relos na umaabot sa kulang 300,000 pesos ang halaga. Wala pa po 30 minutes na napunta ako ron, tapos inabot lang mo sa akin yung plastic, pauwi na ako. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya, labas-masok na sa kulungan si Santos para sa mga kasong qualified theft at robbery. Maya-maya pa, ikinanta ng suspect ang di umano'y protector niya sa operasyon, si Jail Officer 2, Eduardo de Guzman, na dating naka-assign sa Mandaluyong City Jail. Sa cellphone ng mga suspect, na-recover ng Criminal Investigation Division ang palitan ng mga text message ng dalawa na tungkol sa mga di umano'y ninanakaw na gamit ni Santos mula sa condominium unit. Isa siya sa conspirator na siya ang masasabi namin na handler siya nitong si Roland Santos. Sa kabila niyan, todo tanggi ang jail officer sa paratang. Wala po akong kinalaman dyan, sir. Hindi po ako sasabi, hindi ako on dyan, wala akong kinalaman. Emil Sumangil ang inyong saksi. Tatanggap ng parangal si Pangulong Noynoy Aquino mula sa College of Mount St. Vincent sa New York City. Igagawad sa Pangulo ang Elizabeth Seton Medal, ang pinakamataas na parangal na ibibigay ng paaralan. Dito nagtapos ng kolehiyo ang kanyang inang si dating Pangulong Cory Aquino noong 1953. Nakipagpulong pa rin si Pinoy sa presidente ng Vietnam. Dito ay tinanggap ng Pangulo ang imbitasyon na dumalaw sa Vietnam sa susunod na buwan. At sa kabila ng pagtitipid, inamin naman ng Malacanang na kumuha sila ng isang PR firm para sa US trip. Yan po ay para matulungan daw ang Pangulo at kanyang delegasyon na makakuha ng exposure sa US media. Nilinaw naman ni Secretary Ricky Carandang na hindi malaki ang perang ginastos para sa serbisyo ng PR firm. Samantala, dinisqualify na ng COMELEC si dating Energy Secretary Angelo Reyes bilang nominee ng One Utak Party List. Paliwanag ng COMELEC, malinaw na sa gobyerno nagsimula ang career ni Reyes bilang opisyal ng militar hanggang maitalaga sa gabinete. Hindi raw siya kwalipikadong maging nominee dahil hindi siya bahagi ng isang marginalized sector. Wala pang reaksyon si Reyes sa ngayon pero may 15 araw siya para maghain ng motion for reconsideration sa COMELEC o di kaya dumiretso sa Korte Suprema. Una nang nilaglag ng One Utak ang nominasyon ni Reyes, pinalitan siya ni Homer Mercado, ang presidente ng South Luzon Bus Operators Association. At sama-sama natin saksihan, mga mayor kinontra expose ni Senadora Miriam Santiago na kabilang sila sa mga kumukubra ng wedding payola. Charis, agaw eksena agad sa pilot episode ng Season 2 ng Glee. At mga litratong kuha sa photoshoot ni na Robin Padilla at Mariel Rodriguez sa India, silipin. Balitang hatid ng isang linya na katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi. Hangad ng saksi at Nescafe Decaf ang walang kinikilingang pagbabalita para sa sambayanan.